Tay, ano masasabi mo sa binigay ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga magsasaka natin na lupain? Hindi maganda yun. Mas maganda. Parang wala nang matagal na yan eh. Ngayon naibigay na talaga. Hindi na puro pangako. Salamat naman. Naibigay na. Ano po masasabi natin dahil may mga pabahay pa po na binibigay ang ating Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na sa mga kababayan natin mahihirap? Ay, mabuti Mr. President, kaya sa lahat ng presidente nga dumadaan, naisip mo, ikaw lang nakaisip na magbigay ng ganyan. Totoo na, hindi kuwan, pangako. Totoo. Tay, ano masasabi mo sa mga kababayan natin na bumabati ko sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil wala daw nagawa? Ay, pabayaan mo lang sila. Mga kontra yan. Natural. Yung mga kontra, babatakyusin. Pero, ang totoo, yung Marcos, mga pamilyang Marcos, mabuting tao yan. Ang mga bulalay, yan ang mga demonyo. Yung mga bulalay nila. Sa totoo si Marcos, saan ba tayo kakuha mga LRT, mga kulay, mga magandang kalsada? Wala yung mga kuwan yan eh. Komunista yung kumakalaban. Tay, ano masabi niyo sa loob ng mahigit 50 years o 50 years na utang ng mga magsasaka sa kanilang lupa? Ngayon po, binigay na po ang titulo sa kanila at wala silang babayaran. Ano masabi niyo doon? Mas maganda. Mabuti nga nga naibigay na. Ilang presidente nagdaan. Ngayon lang naibigay yan. Sa daming presidente nagdaan. Wala. Ngayon, salamat naman. Mahal na presidente nga naibigay. Tatay, anong masabi doon sa 6 million na target na pabahay ng administrasyon at ngayon marami na po ang nabibigyan, especially yung na-priority yung mga nasa ilalim ng tulay, sa mga delikadong area like sa mga ilog. Ano yung masabi mo na sila yung unang nabigyan ng pabahay? Kasi sabi kasi ng una, dapat daw yung may kakayanan man, yung mga may kaya daw muna yung mabigyan ng pabahay. Ano masabi mo? Mali, ang unahin talaga yung nandun sa mga delikadong lugar. Ilalim ng tulay, tabi ng ilog, yan ang unahin. Yung nandoos, magandang kuwan, bakit ba unahin sila? Kaya sabi ng iba tayo, dapat palakasan daw. Hindi, palakasan. Sila magsabi palakasan. Gusto nila, sila unahin. Ngayon, nakita man ng mga, kahit mga ibang bansa, nakakita ng nandoos, delikado yung kuwan, tabing ilog. Pero tayo, anong masasabi mo sa buong kasaysayan ng Pilipinas about harvesting ng Department of Agriculture o DA? Nung pumasok si PBBM at pinangunahan niya yung Department of Agriculture at ito'y nagtala ng pinakamalaking harvest sa kasaysayan. Anong masasabi niyo doon? Mabuti kay siya talaga ng pasimuno. Hindi yung nag-utos-utos. Nandoon siya. Natutukan. Natutukan niya. Natutukan. Iba puro utos. Yato siya magturo-turuan. Yan, siya mismo talagang kuwan yan eh. Nandyan sila kung paano palakad yan. Tay, mensahe mo na lang po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang mensahe ko lang na sana huwag dyan magpa-daag sul-sul na ng mga demonyo. Kaya nang makasira. Dandahan na silang bumangon mga Marcos eh. Babalik naman sila sa uno. Tama naman si Senador Amy. Yung mga demonyo, palayo-layo sa mga demonyo. So tay, naabutan mo pala ang panahon ng mga Marcos. Ano po ba yung mga naabutan natin? Bakit hindi ko naabutan nga? Matanda pa man kong Bongbong. Ano po yung mga magagandang ginawa ng kanyang tatay? Maganda talaga noon kasi noon, ang tinulungan ni Marcos, mayroon tayong kadiwa. Wow. Yung kadiwa natin, yung mga irigasyon. Maraming nagawa. How about tayo sa kadiwa tayo? Mura yung mga ngayon kasi binabalik na yung kadiwa. Nagkakaroon na po ng kadiwa ngayon at patuloy na nagda-dry run. Ano yung masasabi mo doon? Nagagalit yung mga negosyante. Kasi din yung nangasiwas kadiwa. Wala rin eh.
Tapos hindi naayos pagkapagpalakad. Oo. Hindi kagaya noon na talagang pag sabi ni Presidente Marcos noon, Ferdinand, talagang sunod talaga, takot. Pero ngayon kasi tayo binalik na yung Kadiwa at Binalik yun nga ni lang, hindi pa Pangulong siya Bongbong totally Marcos. nasa dry run pa lang. Hindi At pa. ngayon, doon namin nakita yung murang ano kasi doon ako bumibili. Oo. Kadiwa talagang hinahanap po pag may kadiwa eh. Doon. Mura talaga. Oo, ano nga. Mura talaga. Dati, kaso tayo nagalit kasi yung mga negosyante kasi dapat daw sila daw bakit dapat daw magbenta. makinig sila sa negosyante? Yung mga mahirap pakinggan niya, hindi yung mga mayaman. Totoo. Negosyante, lalo silang yumaman. Paano itong mahirap? Lalong mahirap. Ay ano yung masasabi nyo sa buong kasaysayan ng Pilipinas, si President Bongbong Marcos lang ang nakapag-uwi ng investment galing sa mga travel niya sa iba-ibang bansa. Pinakamalaking naiuwing investment at marami pong mag-i-invest sa Pilipinas nung time na umupo siya. Ano masasabi mo? Dati na talaga mga Marcos, mga matalino. Magaling yan. Di ba dati sila Imelda pagpuatukan, pagbalik, marami ng mga daghan ng mga kuha nila na gandang kung anong mga gawa doon, ginaya nila dito, Pilipinas, kahit anong paggawa. Talaga sa totoo lang maganda yung palakad sa Marcos. Sa tingin niyo tay, ang Pilipinas ba, ito na po yung simula ng pagbabago at yayaman na ulit? Sana sabi ni Senador Ede nga, ang mga demonyo, wag sana pakinggan. Mapakinggan man, pero hindi masyado. Pero anong masasabi mo tayo na ang Pilipinas sa buong Asia ay isa sa ngayon na nanguna na mabilis bumangon simula nung bumagsak tayo ng pandemya at nanguna tayo kahit China na nauunahan na natin ngayon sa ekonomiya. Anong masasabi mo doon? Mga matalino ngayon mga kuwan, ipanglagay nila sa mga bawat kuwan department, mga pinili niya. At saka alam niya mga matalinong tao yan. Hindi kagaya noon, turok-turok lang. Mahirap yan. Tayo, anong probinsya niyo po? Bohol po, Bohol. Bisaya. Bisaya. Mindanao na, di ba? Mindanao na. Di Cebu. ba? Visayas. O pag One Mindanao. Yan sa ano. Cebu, Bohol. One Visayas. Sa Cebu. Bisaya parehas po ako. Pero Mindanao po ako, tay. Sa opinion niyo po, bilang isang Pilipino at bilang nakakatanda na rin, dahil lolo ko na rin kayo, tay, agree po ba kayo na ihiwalay na lang ang Mindanao sa Luzon at Visayas dahil may hindi. nagsusulong nito? Hindi. Bakit? Bakit ihiwalay pa? Noon pa yan, hanggang ngayon, hiwalay na. Dahil sa away-away nila, idamay pa nila yung kuwan. Buo. Wala lang, hiwalay-hiwalay. Salamat tay ha. Sige. Ay, salamat.